Hello, magandang araw. Alas 5 ng umaga ako'y nagising na. Ako'y nagluto ng kanilang babaunin at almusal na namin. Medyo madilim-dilim pa sa ganyang mga oras mga ante. Kailangan ko nang gumising ng maaga para magluto para hindi malit ang mga estudyante ko. At makakain sila ng almusal bago sila pumasok sa school. Mahirap na kung walang kalaman-laman ang kanilang tiyan. Magkakaproblema ka kapag nagkatuon. Hala ka, sige. Nagprito ako ng manok na minarinate ko pa nung isang araw. Kinot ko lang ito ng harina at crispy fry. Heto na ang kanilang almusal at pambaon na rin. Kinat ko ito sa pamamagitan ng gunting para mas marami at maayos ilagay sa kanilang box or baunan. Hay nako, sa umaga talagang pinakamaraming gawain. Wala na yung mga kasama ko sa bahay, nagsipasukan na sila. Kaya ako naman, hetong mga gawaing bahay ang aasikasuhin ko. Hanggat dito ako sa bahay naglalagi, ayaw ko yung mga kalat-kalat dyan. Ayusin ang dapat ayusin o trabahuin. Gusto ko kahit maliit yung bahay, basta maayos at malinis. Nakaka-relax kaya't kaya aya sa paningin kung maayos ang iyong tirahan. Otro maliit naman yung bahay, otro maliit naman ang bakuran, otro konti lang ang lilinisin. Haha, wrong ka sa akin. Hindi porke maliit, hindi ka na maglilinis, ganern. Malaki man or maliit, busy ka man or hindi sa maghapon, panatilihin mo pa ring malinis sa loob at labas ng bahay mo, ganern. Uy, nakarami ka na ha. Tama na, tama na. Nakakarami ka na. Marami pa sana akong kuwento kaya lang kukulangin tayo ng oras at ng araw. Baka kukulangin pa ng isang taon eh. Baka mag-iisang dekada hindi pa tapos ang kwento ko. Heto pagbibigyan ko kayo. Siya ay minsan tamad magtubig, kaya kalat-kalat minsan yung damitan niya. Kapag maglaba after niyang magsampay hanggang matuyo, the whole week na yon na nakasampay pa rin. Hanggang doon na lang sila mangunguha ng isusuot nila. Tapos yun na rin halos ang pinakakabinat nila. Charot! Gets nyo mga auntie? Or ako lang ba ang nakaka-relate nito? Uy, huwag ka. Kapag sinipag yan, alerto yan. Pati mga basahan, pinapansya yan. Charot! Yan na ang end ng kwento ko, Charis. Hapon na naman mga ante. Luto serya na naman tayo. Namumroblema ako kanina kung anong iluluto ko. Walang kalaman-laman yung ref. Mabuti pagka-uwi ng partner ko may dala-dala siyang labong. May natira pa naman kaming isdang siriw dito kaya aabrawin ko na lang yung labong at lalagyan ko na lang ng salu. Tas yung isda ipapaksi ko na lang yun ang gusto ng mga bata. Magsasaing muna ako. Actually, una kong sinalang ang pagpapakulo ng tubig. Tsaka ako naghugas ng bigas na isasaing ko mamaya after kumulo yung tubig. Malayo pa naman ang anihan ng palay, konti na lang itong bigas namin. Hindi na ata abutin ng anihan, tiyak na mararanasan namin bumili ng bigas. Ang mahal pa man din ng bigas ngayon mga ante. Pero kapag anihan na, napakamura ng 1 kilong palay, grabe. Sa una mahal pero kapag nasa kalagitnaan na ng anihan nako, asahan mo doble ang baba ng presyo. Luging-lugi ang mga magsasaka. Tas kapag minalas pa, pag nagkataon, binagyo, wala na. Wag naman sana. Dapat triple sana ang taas ng presyo ng palay sana. Imagine yung gastos mo sa mga magtatanim ng palay, merienda nila yung sweldo tas yung pang-inom pa, tas abono na napakamahal o san ka pa. Wala na kaya luging-luging talaga. Mabuti at may mga miracle na gulay na tumubo na lang. Dagdag pa sanang bilhin ito eh. Magkano isang taling salu ngayon? Yung malaking tali 20 ata. Tas yung maliit na tali 10 pesos. Yung pambiling salu sana ipambili na lang ng betsin or seasoning, di ba? Bali yung homemade na bagoong ang gagamitin kong sabaw ng dinengdeng na labong. Ginawa ko itong bagoong noong murang isdang munamon. 3 kilo 100 pesos lang. Nang kumulo ng tubig nilagay ko na ang salu tsaka ako nagdagdag ng pampalasa. Yung naayon lang sa panglasa mo mga ante. Lutuin konti ang salu at pagkatapos ilalagay ko na ang labong. Yan lang yung simpleng dinengdeng na walang kasahog-sahog. Yung lasang-lasa mo talaga ang labong at salu. Konting sabaw lang ang nilagay ko mga ante. Let's eat! Thanks for watching. See you on my next video. Bye!